Ito ang ating mga sangkap. We have flour, sugar, milk, baking powder, baking soda, powdered orange juice, cooking oil, or you could use melted butter, vanilla extract. Ito naman yung ingredients para sa ating yema frosting. Condensed milk, evaporated milk, egg yolks, vanilla, cornstarch, then cheese for toppings. Prepare the steamer, fill with water, and let it boil. Magda-dusting tayo ng ating pans. Well, you could use oil or butter. Tapos, pwede din ganito. Malaki yung gamitin nyo. But for me, ito nang gagamitin ko. Ayan. So, na-spread na natin evenly yung ating oil. Lagyan natin siya ngayon ng flour. Ayan. Konti lang. Tapos, spread mo din siya evenly sa sides. Ayan. So now, we will mix our dry ingredients in a separate bowl. Ayan. And mix lang natin. Ngayon naman, mix natin yung ating powdered juice and ating water. Halo na mabuti. Ngayon, halo na natin yung ating wet ingredients. Add na rin natin yung ating sugar para ma-dissolve. Tapos yan, beat na natin siya. Beat lang natin siya hanggang ma-dissolve na yung ating sugar. Ngayon, add natin yung kalahati ng ating dry ingredients na mixture. Tapos, beat natin siya. Tapos, add na natin lahat. Tapos, beat na natin siya again. Mix well. So, ayan, nalagyan na natin lahat. Pour na natin yung ating cake butter. Ayan. Ayan, ilagay ko na siya sa ating steaming bowl. Yung ating mga cake butter. I-steam na natin siya ngayon. Ayan, so steam na natin siya for 25 minutes to 30 minutes. Siguro nagtataka kayo kung bakit may cloth dyan sa takip niya. Para yan hindi matubigan yung ating cake. Ayan, so ngayon gagawin na natin yung ating yema frosting. Mix na natin lahat ng ingredients.
Mix well. Lutuin hanggang lumapot. Cook on low-mid heat. Stir constantly to avoid lumps. Pag thick na yung ating mixture, turn the heat off and let it cool. Pag luto na yung ating cake, turn the heat off pero wag yun na munang kunin yung cake. Let it set for 10 minutes inside the steamer with the lid on. Ganitong paraan, hindi mag-shrink yung ating cake. Cool cake in the pan for 5 minutes. Unmold the cake and then cool completely tapos frosting na tayo. Ayan, so ngayon, maglalagay na tayo ng ating yema frosting sa ating cake. Ayan. Ayan, lagay na tayo ng cheese. Ayan, so ito na yung ating yema cake. This is a great idea for business since malapit na Christmas, pwede na ninyo itong pagpraktisan. Sa ganitong size, pwede yung ibenta ng 55 pesos or 60 pesos. Depende yan kung anong brand ng ingredients ang gamit ninyo. Tapos, mag-costing lang kayo. And then, you could add 5% markup dun sa inyong selling price. Ayan, pwede kayong gumamit ng ganitong packaging para sa inyong cake. Transparent siya para makita yung loob. Para sa cake, ang original talaga na ginagamit ay ang sponge cake. Ito lang muna ang ginawa ko dahil mas madali at mura. Sa susunod ay sponge cake naman ang gagawin natin. Ayan, so titikim na tayo. Yung unang titikman ko ay yung walang yema frosting. So, ayan. Yung walang frosting, basically, para siyang steam na puto. Puto yung lasa niya. Pero malasa siya kasi meron tayong orange juice na nilagay. Sunod naman, titikman natin yung may frosting na. Yan. Ang sarap. Ang sarap niya. At alam mo, hindi niyo mapapansin yung base natin na lasang puto. Kasi, ang sarap ng yema frosting. Promise. Ang sarap talaga. Ay, nako. Ay. Ay, nako, ay. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you.